Let it begin with me. Tayo'y manalangin. Manalangin ng aming mga puso ng Diyos. Mensahe na namin na ito. Magsimula gawa sa aming patuloy na panahon namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kasama. Kayo ang naging dahilan na kami po ay nakakapit sa mga itong uri ng buhay at nais dito iwahagi sa aming kapwa, sa aming mga kasama. Salamat po sa inyo, Diyos, na kayo rin ang nag-ingat sa amin sa buong taon. Marami kaming dinaanan, mga problema, mga pagsubok, mga hamon sa buhay. Ngunit kami narito pa rin. Pupuri at magpasalamat sa inyo sa magandang alam namin kayo may gawa na magtagumpay. At binibigyan mo kami ng maraming mga pagkakataon katulad yan. At salamat dahil nagamit namin ito sa paggawa ng mabuti sa bahagi ng pagsamba na nagsama-sama kami at makaliit kayo sa espiritual na mahal. Salamat po, Diyos. Kabayan kami na nawa namin ang mensahe sa kanyang ito. Sa pangalan ni Jesus, po aming dalangin. Amen. Amen. Mayroon po akong babasahin sa atin. Kung may Biblia po kayo, pwede po ninyo sundan. Sa aklat ni Isaiah 61. Isaiah 61. Ganito po yung sinasabi. Tingnan po natin. Hindi siya ma-search. Ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sa akin, sapagkat ako'y kanyang hinirang. Sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang pag-iiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugo niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa, upang pasayahin ang mga tumatangis sa Zion. Kaligayahan sa halip na bigyan ng kapighatian, awit ng kagalakan sa halip na kalungkutan. Matutulad sila sa mga punong itinanim ni Yahweh na ginagawa kung ano ang makatuwiran at maluluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang ginawa. Gayon din sa Bagong Tipan, sa aklat ng Galasya, Kabanata 4, talata 4 hanggang 7. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang
at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y may tuturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama. Ama po. Ginawa niya na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. So ito yung magandang balita para sa ating ngayon bago magtapos ang taong ito. At upang atin na pong salubungin ang isa pang taon na dapat nating tahakin ang ating mga buhay. Mga kapatid, napakahiwaga ng buhay. Napakahiwaga ng buhay. Marami tayong mga pinangarap ng nakaraan at yung marami rin yung natutupad. Pero kung minsan napapansin ko, mayroon talaga tayo pa na parang gustong kung maaaring ibalik para gawin natin ang hindi pa natin nagawa. Ay yun yung ating minsan na iisip. Dahil meron pa tayo talaga nakita na mas maganda sana kung naging ganito pa yung ginawa natin. So, ang sinasabi ng panahon ngayon, hindi na natin yun pwede magawa pa na magbalikan. Kundi ipagpatuloy na lang natin sa sunod na pagkakataon. Yun yung plano ng Diyos. No? Pagpatuloy natin ang mga plano na yan na nais nating ayusin, ang hindi naayos, at ang maganda na dapat natin ipagpatuloy, ay binigyan pa rin tayo muli ng isa pang taon ang sasalubungin natin ngayon, 2024. Kaya purihin ng Panginoon. Isipin nyo, ang binasa ko sa Isaias ay salita yun ni Propeta Isaias at natupad sa panahon ng Panginoong Isos nang siya ay pinanganak na pinagdiriwang din natin ng 25-24 ay ang haba ng panahon nun. Ang bilang ay almost 500 years bago matupad ang pula na yun. Kahit ganun kahaba, tinupad talaga ng Diyos. Dahil ang pangangailangan ng tao ay talagang alam na alam ng Diyos. Yung nabanggit ko na kapayapaan, kalayaan, yung mga bagay na may kaginhawaan. So, yung kabuuan ng ating buhay. Actually, hindi lamang, kasi kailangan maging balanse. Hindi lamang spiritual, pati rin yung mga bagay na pangailangan natin. At hindi lang din yung mga bagay na yan, kundi ang spiritual. So, kung hindi natin yan nagawa sa taon na mga nakalipas, babalagsihin natin ngayon sa taon na 2024. Babalagsihin natin. No? Kung hindi natin natapos yung pag-aaral, pagsumikapan natin. Kasi Bingbing nga, nangangarap pa na tatapusin talaga eh. Pero kung hindi na, kung sa tingin mo ay hindi na gusto ng Panginoon yon, ay alam ko, maiisip natin, maintindihan natin yon. Kung baga ang Diyos naman ay laging nag-mungusap sa atin. So yung kailangan lang yung discernment natin ay lagi, no? Ay talagang handa tayo tumingin. Lalo na mga bata. O may mga pangarap na ito, mga maliit na ito. No? So, itong darating na taon, talagang buuhin natin at isagawa ang pangarap na yung maganda, kumplito. So, purihin ng Panginoon,
Sa gabing ito, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Yun. So, praise God. So, 15 minutes lang kasi tayo, kaya low. So, 15 minutes na. Ang ating team song, pwede ba? Tutugin natin para tayo Ay, Joaquin, Audrey, Audrey daw muna kayo. Tawag na kayo doon. May New Year na eh. Balik kayo mamaya dito. Palaro dito. Bye. New Year. At sa haba